Dali lang po hindi naghahalo na yung luha at pawis. Sige po, handa na bang makinig sa mensahe ng Panginoon ngayong araw? Parang masyado bang malakas? O masyado lang napapalakas ang boses ko. Okay lang daw kay Ate Norma. Sa iba ba? Okay lang ba? Ah, sige po. Ito yung mensahe ng Lord ngayon. Isa to na mahirap na mensahe na tinanggap ko sa Panginoon. Adalas, sandali ko lang ginagawa ang teaching. Pero pagdating dito, past 11 na ako natapos. Amen. Kasi medyo mabigat siya. At alam ko, ito yung mensahe ng Lord para sa ating lahat. Kasi ito rin ang nais ng Lord, na sumali kayo sa kabigatan. Amen? Para yung mabigat, nagiging magaan. Amen ba? Sabi ko nga, Lord, ang pinakamasarap na buhay ay yung buhay ng mga ganyang edad. Yung, below 2 years, pwede nga hanggang 4 years old and below. Kasi yung 5, mapapansin ninyo, may mga problema na rin sila. Napansin nyo ba yun sa mga anak nyo? Ha? O, sabi ni Sister Bioli, meron. Pero mo, 5 years old. May mga kinukonsider na silang problema sa buhay. Pero yung mga edad na yan, enjoy lang. At na-enjoy nila yung pampering na ginagawa. O, katulad niyang si Jessie. Wala pa sa mood, kulang pa ang tulog. Mamaya yan, magsisisigaw na yan. Amen? O ayan, may disclaimer na ako kung gaano kabigat ang mensahe ng Lord para sa araw na ito. Tuloy natin yung ating pag-aaral para sa ating theme for the whole year, enlarge our territory. May utos ang Lord. May utos ang Lord sa bawat isa at may mandato ang Panginoon sa iglesia na ito na tumulong. Ito yung spiritual territory ng Lord na kung saan man tayo dadalhin at kung saan man tayo uutusan ng Panginoon. Kaya lagi nyo makikita yan kasi isusulat sa mga kamay nyo kung saan kayo papupuntahin ng Lord. Hindi, sabi nga ni Pastor Aris, hindi lang yung M na guhit. Baka yung M na guhit malolos, hindi ba? Pwede ding yung M na naguhit ay sa Mexico, Pampanga. Saan pa? Sa merkado daw. Napakarami palang M. Saan pa? Sa Minalin. Hindi po na tayo lalayo. Malolos, Minalin, Mexico, merkado, at syempre, yung home base natin, Malolos. Bagamat marami ng iglesia dito, pero meron pa rin
Sabi nga kung ang lahat ng mga Christian churches ay nagtutulungan para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon, mas marami yung maaabot. At iyon yung masakit man tanggapin, pero iyon yung kakulangan ng karamihan ng ibang iglesia. Hindi nila napagtutuunan ng pansin yung evangelism. Amen? Kaya naman, ibinabalik tayo ng Panginoon na dapat palakasin natin yung evangelism ministry. Amen? At para sa buwan ng May, team kasi kami dito at every month merong pang sub-team. Stepping into new territory. Nilagyan na ng hagganan, inalis na yung mga boundaries and borders, pinag-prepare na tayo ng Panginoon, tinuruan na tayo ngayon. Hahakbang na tayo doon sa mga territories na bubuksan ng Panginoon. Dapat kasama ka dyan. Nandyan ako hindi nyo ba napansin? Kasi maliit lang ako kaya natakpan, pero kasama ako sa lumalakad dyan. Amen? Hanapin nyo. Naisingit ko dyan yung picture ko. Challenge yun, challenge. Amen? At para sa pangatlong linggo, babalikan natin yung utos ng Lord mula sa Old Testament at tatawid tayo sa New Testament. Amen. Naku, ang haba na naman ng preaching. Mag-uumpisa sa Old at magtatapusan New. Amen? Handa ba sa mahabang preaching, teaching? Ayan. Narinig ko amen. Mga hanggang alauna tayo, pwede ba yun? Joke lang. Siyempre, hindi ko naman kayo gugutumin. Balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos mula sa Book of Ezekiel, chapter 34, verse 31. You are my sheep, the sheep of my pasture, and I am your God, declares the sovereign Lord. Sa Tagalog, kayo ang aking mga tupa sa aking pastulan. Ako ang inyong Diyos. Ito ay isang simbolismo. Hindi naman tayo natural na tupa ka ba? Tanungin mo yung katabi mo kung tupa siya. Mukha bang tupa? Ito'y paghahalin tulad lang. O, pinapatanong ko lang yung tupa, humaba na. Ito'y paghahalin tulad na yung kawan o mga mananampalataya ay hinalin tulad sa hindi pa matapos ang tawa ni Ate Bibia. Nihalin tulad tayo sa mga tupa. At sa ibang pag-aaral natin yan, kukunin. Bakit? Ano ba ang mga tupa? Ano bang meron sa mga tupa? Pero dito ay pinapakilala ng Diyos, tayo ay inihalin tulad sa isang kawan ng mga tupa. Amen? Dadagdagan pa natin yan mula sa verse 11 naman, for this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. Sa Tagalog, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Amen? Napakasarap isipin na kung papaano ay isinama ka sa kawan ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos, nandoon yung kanyang pagmamalasakit. Titig na titig sa akin si Jessie. No? Na nandun ka na sa kawan. At yung kawan na yun ay pinapangalagaan
nang walang iba kundi ang Diyos. Pero anong sabi dito? I will search for my sheep. So may mga hinahanap pa si Lord na hindi kasama sa sheepfold. Amen? Meron pang mga tao na nasa labas na kailangang tawagin, kailangang makarinig ng tinig ng Panginoon. Buti sana kung katulad ni Pablo, diretsahan niyang narinig ang tinig ng Panginoong Jesus. Pero sa kapanahunan natin ngayon, yung tinig natin ang kailangang marinig, ang tinig natin ang gagamitin ng Diyos para maabot sila, maiparinig sa kanila kung sino si Kristo Jesus. Amen? Kaya ang ating title, The Other Sheep in the Territory. Ang ibang tupa sa teritoryo. Tatawid na tayo ngayon sa New Testament. O mabilis lang, tumawid na agad ako. Mula sa Old, sa Ezekiel, tatawid tayo papuntang Book of John. Ang sabi dito, in English, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Amen? Darating ang panahon, pag-iisahin ng Lord lahat yung kanyang kawan. Sabi nga, meron tayong mga local churches. Pero darating ang oras, lalabas at lalabas yung universal church. At iisa lang ang shepherd. Sahin natin sa Tagalog, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Amen? Sa Lumang Testament, dalawa lang ang klase ng tao. Yung Hudyo at mga Hentil. Sa panahon natin, dalawa lang din ang klase ng tao. Yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Wala nang in between. Ganon lang tingnan ng Lord yung kanyang nilikha. Hudyo, Hentil, mananampalataya at hindi mananampalataya. Pagpatuloy natin yung ating inaaral, at habang inaaral natin ito, pag-isipan natin, sino pa ba yung mga tao na hindi pa nakapasok doon sa sheep pen o doon sa ginawang, sabi kasi sa Tagalog, kulungan pero parang hindi masyadong angkop. Koral ba yung tawag? Mas angkop ba yung koral? O yung koral pang ano lang, pang baboy, pang bibe. Basta pang hayop. O tulungan nyo na lang ako sa Tagalog. Kasi parang hindi masyadong angkop yung kulungan. Amen? At iyon yung iniiwan ng Panginoon. Sino pa ba yung mga nasa labas ng kulungan na tutulungan nating makapasok? Kasi sabi ng Lord, papakinggan nila ang aking tinig. Tayo yung magiging tinig ng Panginoon. Magmumula sa ating mga labi yung paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Amen ba? Kasi kung hindi tayo magsasalita, sino ang magsasalita para sa Lord? Amen? Napakaganda katulad nga nung sinabi ko doon sa Bible study last Thursday. Napakaganda ng mabuting balita ng Panginoon para kimkimin lang natin sa atin at hindi ihayag sa iba. Kaya nga ang tawag sa kanya, maganda o mabuting balita. Kasi hindi lang ito para sa atin. Ito ay dapat marinig din ng iba. Yung mga tupa na wala pa sa kawan ng Panginoon. Amen?
Kaya ang tanong natin, papakita ko sa inyo yung sheep pen o sheepfold. Ganyan ang itsura ng mga tupa na nasa loob ng sheepfold or sheep pen. Amen? At may nagbabantay dyan. Diba sabi ng Lord, babantayan at pangangalagaan ang kanyang mga tupa. Kaya tanong dan, who are the other sheep not in this sheep pen? Sino ang ibang mga tupa na wala pa sa kulungan? Marami pa, di ba? Marami pa, di ba? Sa pamilya, ilan pa na naririto? Kaya may ipapagawa at may ipapagawa ang Diyos para sa atin. Amen? Ang tanong doon, bakit wala pa sila dyan sa loob? Bakit hindi pa sila pumapasok sa loob ng kawan? Maraming sitwasyon, maraming kadahilanan. O ayan na, sumisigaw na malakas pa boses sa akin. Jessie, quiet muna. At iyan yung pag-aaralan natin. Merong ipinakita ang Lord na 5 mga kadahilanan na pumipigil doon sa mga tupa ng Lord na makapasok. At yung 5 bagay na yon o 5 sitwasyon, ito yung maaari nating gamitin para sila tulungan. Amen? Kasi ito yung mga sitwasyon na matindi ang pangailangan nila at ito ang mag-uudyok sa kanila para maghanap ng Diyos, maghanap ng tagapagligtas, maghanap ng sasagot sa kanilang sitwasyon. Amen? Amen? Basahin natin in Matthew chapter 9 verse 36. Basahin nyo na lang yung buong chapter. Ang nagsasalita dito at ang ganito lang kami dito, masaya. At yung mga batang yan, para yung mga nakakawala sa koral. Hinahayaan lang naming mag-enjoy habang nakikinig ng Word of God. Ito ay salita mismo na nanggaling sa Panginoong Yesus. Siya mismo ang nagsasalita dito. In verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Alam na niya agad. Mula sa Matthew chapter 5, tuloy-tuloy yun hanggang bago dumating yung pagpasok niya ng misyon para sa krus ng Kalbaryo. Walang ginawa ang Panginoon kundi magbayan-bayan. O wag nyo na lang pansinin, sa akin na lang kayo makinig. Wag nyo na lang pansinin, sa akin kayo makinig, sa Lord, sa Word of God kayo makinig. At dito, nakita na niya. Sa bawat pinupuntahan niya, alam na niya kung anong sitwasyon, ano meron sa lugar na yun, ano ang estado ng mga puso ng mga tao doon. Sabi niya dito, he had compassion. Meron. Tayo bilang galing sa buhay na walang pananampalataya, na nagkaroon ng pananampalataya, dapat mayroon din tayong compassion para sa iba. Bakit? They were harassed, helpless like sheep without a shepherd. Sahin natin sa Tagalog, na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Ang mga hindi mananampalataya, hindi nila alam kung anong buhay ang gustong ibigay ng Panginoong Yesus.
Anong meron pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesus? Hindi nila alam. Naghahanap sila, nagpapakatagal sila, pero malayo sila doon sa pwedeng, pwedeng magbigay sa kanila ng kaayusan ng buhay, na magandang pamilya, na magandang pamumuhay, masagalang pamumuhay. Kasi wala silang relasyon sa Diyos. Hindi nila naririnig ang Diyos. Hindi nila nararanasan ng Diyos sa kanilang buhay. At tingnan natin ngayon. Sabi dito, litong-lito. Parang hindi naman, sa bagay, pag nahaharas ka, nalilito ka rin. Pag helpless ka, hindi mo alam gagawin mo. Tama? At kung walang gagabay sa'yo, para kang nasa kumunoy, na palalim, na hindi mo alam kung sino ang hahatak sa'yo para maalis sa kumunoy. Amen? Katulad lang ng inawit natin. Kung wala ang Lord, pag dumating ang unos, dumating ang bagyo, pakiramdam mo, lunod na lunod ka. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka nabibigyan ng pagsubok ng Lord. Na hindi ka nabibigyan ng Lord ng mga sitwasyon. Dahil parte ng buhay ng mananampalataya na dumaan pa rin sa mga pagsubok at sitwasyon. Dahil saan? Yun ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Yun yung magbibigay ng kumpirmasyon na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Ang Diyos ay tapat na sumasagot sa ating mga pananalangin. At ang Diyos ay umaabot sa lahat ng kanyang mga anak. Amen? Baka pwedeng lagyan ng face mask. Excited si Jessie. Di ba, Jessie? Oh, balik tayo. Ha? Si Gabriel ba yun? Magkaboses na Ayan, pinakarami ng Lord yung mga bata dito. Ilang buwan na lang yung kambal na yan, tatakbo-takbo na rin. Balikan natin, ano ba yung mga taong nasa labas ng kulungan o nasa labas ng ship pen? Bakit ayaw nilang pumasok? Bakit hindi nila kayang pumasok? Ano ang pumipigil sa kanila? So, balikan natin yung sinabi ko kanina. Meron tayong 5 bagay. Yung iba kinuha ko dyan sa verse 36. Una, harassed by the enemy. Naliligalig ng kaaway. Amen. Ganito yung sitwasyon nila. Nasa ilalim sila ng pag-control o kinokontrol sila ng kaaway. Amen? Sino ba kaaway natin sa mundo na to? Ha? Biyanan daw. Para bang nabasa ko yung bibig ng isa diyang nakalikod. Hindi biyanan. Amen. Hindi biyanan. Yung mga biyanan, mababait yan. Amen? Harassed by the enemy. Ano ang kaaway natin? Yung mundo. Yung mundo na nadidiliman. Amen? Wala sa liwanag ng Diyos. Manood ka ng TV. Tingnan mo kung ano mga napapanood mo ron. Ano maririnig mo sa mga balita. Diba? Mga bata ngayon, 10, 14, nakakayanan na nilang pumatay ng tao. Amen?
natitrigger ni Satan na gawin yung bagay na dapat may takot sila na gawin. Amen. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. Ano ba? Huwag na tayong lumayo ng example, harassed by the enemy. Sino dito nakaranas ng magkautang? Tapos nahirapang magbayad? Tapos, yung pinagkakautangan natin ay lahat ng mabubulaklak na salita ay narinig mo. Araw-araw, tinatapatan ka sa bahay mo, naririnig ng kapitbahay mo. Parang na-broad ka sa buong street nyo yung pagkakautang mo. Amen? Di ba kung araw-araw may tumatapat sa bahay mo na gano'n para maningil at sabihin na, pardon my word, murahin ka dahil hindi ka nakakabayan. Di ba harassment yun? You will feel harassed. Amen? At hindi yan mawawala sa isip mo. Malalim. Malalim yan na susugat sa puso. Na sabihin ng, sabi ko nga yung isang napanood ko, 2,000 lang ang utang niya. Di ba 2,000 lang? Na hindi makabayad, kinuha yung motor at hindi nasyahan, binalikan, sinaksak. Manood kayo ng 24 oras. Makikita nyo kung gaano karami ang kontrolado ng naghahari sa mundong ito. Amen? Pero salamat sa Panginoon, wala tayo sa ganitong sitwasyon. At dahil naliliwanagan na tayo, hindi na tayo papayag na mapasok sa ganyang sitwasyon ng buhay. Yung mga tupa, ang number 1 na kalaban nila, mga lobo o mga wolf. Bakit? Sila yung madaling hulihin. Sila yung napakadaling hulihin. At saka yung sense of danger and sense of direction nila mahina. Kaya sila kailangan nila ng paston. Dahil kung wala silang paston, iyon ang mararanasan nila, being harassed by enemy. Amen? Basahin natin in 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Bulag na bulag sila sa katotohanan. Hindi nila makita yung kaligtasan na maaaring ibigay ng Panginoong Hesus. At ano ang makakapag-alis ng kabulagan na yun? Panalangin natin. Huwag nating tigilan sa panalangin. Pangalawa, huwag nating tigilan na mag-share ng Word of God. Amen? Kahit pagsalit-salitin mo lang yung John 3:16 at saka John 14:6. Minsan, samahan nyo ng Romans 5:8. Amen? Ito yung natural na estado nila. Binulag sila. Maaring dahil haras sila, hindi sila makapokus. Hindi nila makita yung liwanag na meron palang pag-asa sa Panginoong Hesus. In Tagalog, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? Marami may Kristo. Amen? Nasaan yung Kristo nila? Nasa sabungan.
May pinapa-research ako bakit Kristo yung nagpapataya doon sa tabungan eh. Hindi pa ako binalikan. Di ba? Maraming may Kristo. Kaya lang nasa sabungan. Yung iba, maraming kilala nila si Kristo, pero hindi nila Panginoon at tagapagligtas. Amen? Bakit? Kasi kulang yung kaunawaan nila. Hindi pa sila tunay na naliwanagan ng magandang balita, ng gospel, ng ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So, tandaan natin, para ministeryo tayo sa mga nasa labas ng koral, sa mga tupa na hinahanap natin, hanapin natin yung mga haras. Amen? Bakit? Iyan ang mga nangangailangan ng tulong. At yung mga nangangailangan ng tulong, hindi mahirap lapitan. Amen? Katulad nung sabi ko nga, napakadali. Katulad nung, sabi nung binibilhan ko ng ulam namin. Kasi sa labas ako bumili, malapit sa Pure Gold, sa Mitimog. May lumapit sa akin, usual, pulube. Sabi ko doon sa nagtitinda, maliit na lang siya, karinderya. Sabi ko, bigyan mo na lang siya ng isang kanin at papiliin mo ng ulam. So, tuwan-tuwa yung mama. Kasi alam mong pulubi, madumi, may isang bag lang, yung tsinelas, butas na, yung damit, butas-butas. Tuwang-tuwa siya, hindi mapagsig. Yung alam mo, na buti na lang, may isang naawa sa akin, kung hindi, maghapon na naman akong hindi kakain. Amen? Kasi unang hinihingi niya pera. Pero sabi ko, bigyan mo ng pagkain. Sabi nung taga-sandok, Ma'am, ikaw po, lapitin ang mga ganyang tao. Kasi madalas, pag bumibili ako doon, hindi, siguro more than siguro mga five times or more, na nalalapitan ako ng mga ganong tao. Sabi ko, baka nararamdaman nila na tutulungan ko sila. Amen? Sabi nga, hindi madali. Biruin mo, sa 70 pesos, hindi nga juicy eh. Ni-expect ko fried chicken ang pipiliin. O kaya yung liempo ba yung tawag doon? Inihaw na liempo. Yung mga karne-karne man lang. Pero hindi siya juicy. Ang pinili niya, fried tilapia. Amen? O 70 pesos lang yun. Parang yung tilapia at saka yung kanin, 70 lang total nun. 70 lang. Nakapag-share ka ng salita ng Diyos. Nakapagpasaya ka ng isang kaluluwa. Amen? Medyo mahirap lang siyang sharean kasi parang wala na sa katinuan ng pag-iisip. Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nawa isang araw sa kanyang paglalakad ay magising siya at mahanap niya ang Panginoong Jesus. Amen? So, yan yung mga example ng mga haras sa buhay. Haras sa kahirapan, haras sa problema, haras sa sakit, pero sa Diyos, laging may pag-asa. Amen? Dagdagan natin, in John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Amen? Ito yung qualities ng kaaway. Hello? Nawalan ako ng mic.
Sasandali pa lang ako, lobat na ba? Hello. Ito yung mga qualities na masasabi nating kaaway ng mundo na to at kaaway ng mga mananampalataya. Sabi dito, sila ay dumarating upang magnakaw, pumatay, umuksa. Ano ang ninanakaw? Kagalakan. Kagalakan sa puso. Ano ang pinapatay? Pag-asa sa buhay. At ano yung pinupuksa? Yung mismong buhay. Napapailalim na sa depression. Amen? Parang ikinahon na niya yung sarili niya na talagang wala na siyang kapag-asahan. So, hanapin natin at tulungan yung harassed by the enemy. Pangalawa, yung mga taong nasa helpless situation. Walang magawa sa sitwasyon. Wala na silang magawa. Katulad dyan, ligaw na siya, napawalay siya sa kawan. At hindi na niya alam kung paano siya makakabalik sa kawan. Para makabalik siya, kailangan niya ng pastol. Natatandaan niyo ba yung parable of the lost sheep? 100 ang tupa, nawala yung isa, iniwan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Amen. Maraming tao na ganyan ang sitwasyon. Hindi na nila makitaan ang kapag-asahan yung kanilang buhay. Kaya yung iba, sabi sa isang nabasa kong research, yung depression is number 1 killer sa kapanahunan natin ngayon. Tumataas ang bilang ng suicide. Amen? Bakit? Hindi nila makita yung tulong. Hindi nila malaman kung paano sila makakaalis sa kanilang sitwasyon. Anong sabi ng salita ng Diyos? Anong pwede nating i-alok sa mga helpless people? In Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yung helpless, walang kapayapaan ng puso, walang kapayapaan ng isip. Kaya kahit walang ginagawa, pagod na pagod na pagod. Amen? May nakaranas ba dito ng ganon? May nasa sitwasyon, pero pagod na pagod na pagod. Pagod ang kanyang isip, pagod ang kanyang puso, pagod ang kanyang spirito. Pero sa Lord, sabi niya, lumapit ka lang at magbibigay siya ng kapahingahan. Papagaanin niya yung kabigatan. Bakit yan? Kahit nasa mananampalataya ay nahihirapan dito eh. Bakit? Nabibigatan, pero ayaw bitawan. Amen? Kung nabibigatan ka, bitawan mo. Bigay mo sa Lord. Kung hindi mo bibitawan, dala-dala mo pa rin yung bigat. Kaya nga minsan pagka nagkaka-sharing kami ni Pastora Maura o yung mga kaibigan kong mga Christian din sa GMA, sabi niya, ikaw parang magaan lang yung paglilid mo ng church. Sabi ko, bakit ko naman pabibigatin? Pwede ko namang ibigay lahat sa Lord. Kaya gagawin ko lang yung pinagagawa ni Lord. Pero, sabi nga, yung mga nalalaman ko na mga pinagdadaanan nyo, yung mga sitwasyon nyo, idinudulog ko lang sa panalangin at hinahayaan ko na kay Lord. Minsan, gagamitin ng kaaway.
Hindi ka naman yata nagiging epektibo sa pagtuturo mo. Bakit parang konting problema, bagsak yung mga miyembro mo? Amen? Ginagamit ang kaaway. Pero pagdating sa spiritual na paglago, kanya-kanyang kapanahunan. Pero hindi kayo lalago kung wala kayong gagawin. Kailangan nyo rin magpagal sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung natututunan nyo, hindi yan didikit kung hindi nyo ina-apply sa buhay nyo. Amen? Pero, pag naranasan yung gamitin at naranasan nyo yung kapangyarihan ng Panginoon, naranasan nyo na yung daan na tama kung papaano mamahinga sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga kung lahat ng pastor dadalahin niya yung kabigatan, baka wala nang tumatayong pastor. Amen? Kaya nga maraming ayaw magpastor. Pero pag tinawag ka ng Lord, hindi pwedeng hindi ka hahakbang dahil hindi ka papatahimikin ng Lord. Amen? Palakpakan nga natin ng Lord. So, hanapin natin yung tao na nangangailangan ng kapahingahan dahil mga pagod na pagod yan kahit walang ginagawa. Nakakapagod kayang mag-isip. Tapos wala namang kinapupuntahan yung iniisip mo. Amen? Ang susi, lapit natin si Lord. Pwede tayong mag-offer ng words of comfort, words of encouragement, pero yung kapahingahan kay Lord pa rin nagagaling. Pangatlo, hanapin natin yung mga social outcasts, mga itinakwil ng lipunan. Minsan ang tawag sa kanila ay black sheep. Yan lutak na lutang. Bakit sila tinakwil ng lipunan o itinakwil ng pamilya? Ito yung mga ninagawang krimen. Dahil sa krimen na nagawa nila, hindi na sila pinagtitiwalaan ng tao. Ito yung mga paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan na para bang kahit ilang pangangako. Halimbawa, kung ikaw ay magulang, mayroong kang anak na matigas ang ulo. Paulit-ulit lang yung kasalanan na ginagawa. At paulit-ulit din na nangangako na magbabago. Hindi sila mababago hanggang hindi babaguhin ni Lord ang puso nila. Kasi si Lord lang ang pwedeng magbago ng puso. Hindi yung bunganga mo, hindi yung galit mo. Pasensya na, maraming mga nanay rito. Hindi yung paulit-ulit na paninermon mo. Amen. Kaya ilapit ninyo sila sa Lord at si Lord ang magbabago ng kanilang mga puso. At isang sabi ko nga, Lord, oo nga, napakaraming bilanggo. Pero kakaunti ang nagmimisyon sa mga bilangguan. Gusto ko nga kaya wala akong kasama kasi pag ako pumunta doon, baka pagkaguluhan ako. Diba? Kasi may isang experience ako nung yung si Joy ay sasakyan. Nabunggo ako sa puwet. Pumasok yung kotse niya sa ilalim ng pera. Nakarating ako, may prison pala dito sa bagong
kung saan pinablatter, ito yung opisina kung saan binlatter. Sa tapat nun, may mga bilanggo. Biruin mo, dentist yung nakabunggo. Nung lumalakad kami, para silang sardinas Tapos, mga nakasilip na ganun sa bars. Ano ba tawag sa ayun, narehas. Mga nakasilip na ganun. Pagdaan namin, hiyawan. Sabi ko, pag nag-mission pala ako sa preso, baka ganun yung maging experience ko. Amen. So, yun ay halimbawa lang. Pero maraming outcast na wala sa kulungan. Amen? Abutin natin yung mga tao na to dahil alam niyo kung anong kailangan nila, yung mga outcast na yan, pag-unawa at pagmamahal. Pag-unawa at pagmamahal. Na pakiramdam nila, iyon yung wala sila. Kaya parang nagre-rebelde. Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? John 15, 18 to 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Yung mga wala sa kawan, nandun pa lang sila sa first sentence. Nasa mundo pa sila. Amen? Kaya ang pakiramdam nila, galit ang mundo sa kanila at sila man ay galit sa mundo. Amen? Sa Tagalog, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Bakit? Kasi maging sa panahon ngayon, kahit mga Kristiyano na, pero may past, matindi yung dikit nung kanilang nakaraan. Hindi madaling burahin. Sabi nga, may nagawa kang 10 na maganda, nagawa ka isang mali, ang makikita nila yung siyam. Makikita nila yung isa sa halip na siyam. Amen? Kaya, maski mananampalataya na nakakaranas ng pagiging outcast. Ang 4, stray from God's path. Ano yung napapabilang dito? Maaring dati nang sumasamba, nakarinig na ng mabuting balita, pero lumihis ng landas. Sabi nga, hindi ito yung nawawala. Ito yung nagwawala pa. Amen? Nagre-rebelde sa Lord, lumihis ng landas. Katulad ng tupa na yan. Bakit siya nasa highway? Diba? Ang hanap ng tupa ay damuhan. Pero siya, nasa highway siya. Hindi siya sumunod sa gabay ng kanyang pastor. So, ibalik natin muli yung mga taong lumihis sa landas ng Panginoon. Amen? In Isaiah 53 verse 6, ito ay totoo naman at pinatotokanan na tayo din ay galing doon. Tayo rin ay dating mga outcast at dating lumihis ng landas. Kaya alam natin yung kanilang pinagdadaanan. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Tagalog, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw.
Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at pinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sige nga, sino dito yung hindi nagkasala? Sino dito yung sinunod ang gusto? Na sinunod ang gusto, hindi sinunod yung gusto ni Lord. Diba? Maski ngayon, nangyayari pa yan sa ating buhay. Pero yung naliligaw na tuluyang nagpakaligaw, ibabalik at ibabalik yun ng Panginoon sa kanyang kawan. Amen? At may responsibilidad tayo bilang kapatid natin sila sa pananampalataya na tulungan na makabalik. Amen? Kasi kung hindi sila matutulungan bumalik, ligaw na ligaw na ligaw na ligaw na yun. Amen? At yung panglima, ito yung mga taong without a shepherd. Walang pastor. Ano yung mga walang pastor? Walang Diyos, walang pinapanampalatayaan, o meron silang relihiyon, meron silang pinapanampalatayaan, pero non-practicing. Amen? Ang dami ngayon, nagpapakilala na Kristiyano, nagpapakilala na mga Catholic, pero tanungin mo kung sumisimba. Amen? Kaya buti pa ang Iglesia ni Cristo, napupwersa kasi may checking of attendance. Nag-check ng attendance. At saka matutok yung kanilang mga core leaders na paalalahanan yung mga nawawala. Amen? Kasi kung walang pastor, mahuhulog sa bangin. At pag nahulog sa bangin, kamatayan. Amen? Hindi nila alam, ligaw na ligaw na. Eh kung sa kaligawan nila, inabot sila ng kamatayan. Amen? Sabi nga meron pa bang maiaalay ang Diyos para sa kanyang kaligtasan? Ito ay parallel verse na binasa natin sa Matthew 9:36. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Pagbaba niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad ng mga tupa na walang pastol at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Hindi naman sa isang sharing mo ay mananampalataya agad sa Panginoong Jesus. Amen? Ako isang patotoo. Ang haba ng nilakad ko bago tuluyan kong niyakap yung mabuting balita ng Panginoong Jesus. Amen? Kasi nga, pinalaki ako ng dalawang lola na deboto ni Virgin Mary. Amen? So, hindi ko maialis, kailangan alisin ko yung bunutin sa aking kaisipan na hindi siya Diyos, wala siyang magagawa, hindi ako kailangan mag-pray sa Kanya. Ang sa isip ko noon, kung hindi siya Diyos, bakit siya ina ng Diyos? Na hindi siya maunawaan at hindi ko maunawaan na hindi ako maililigtas ng aking mabubuting gawa. Kasi yun ang natanim sa akin. Maging mabuti kang tao, gumawa ka ng mabuti,
pupunta ka ng langit. Amen? Maraming ganyan. Pero hindi sa langit pupunta. Bakit? Ano ba ang kaparaanan para makarating sa langit? Sa pananampalataya lang sa Panginoong Jesus. Amen? Pero hindi tumigil ang Panginoon. Sabi ko sa inyo, sumasamba kami sa baptist. Sikat yung baptist na yun kasi sa West Avenue yung kanilang church. At may malaki na silang building ngayon. May school na rin sila. Doon kami dinadala ni Pastora Maura. Amen? Tapos nung nawala na si Pastor Maura, parang nagaanan ako. Hindi na ako kailangan pumunta doon paglingkod. Pero hindi tumigil ang Lord. Nung nagtatrabaho na ako, born again Christian yung aking boss. Siyempre, bago ka, makikisama ka. Kailangan maging good siya. 30 minutes lunch break, meron kaming Bible study. Hindi pa ako regular. 6 months pa bago ma-regular. Uupo ka doon, talagang makikinig ka sa kanya. Pero yung matatagal na nagtatrabaho doon, wala na. Basta alas 12 lalabas na yan. At sisiguraduhin nilang tapos na yung Bible study bago pumasok ulit. Bago bumalik sa opisina. Amen. Pero napakalaki ng pinagpapasalamat ko sa tao na yun. At yung mga tao na humubog sa aking spiritual na buhay. Biruin mo, talagang mag-i-invest ka sa kaluluwa. Hinahatid kami pag Bible study. Makati ang Bible study namin sosyal sa AIM. Di ba? Sa Asian Institute of Management. Sosyal yun. Mga nag-MA ang nag-aaral doon. Nag-MA in business. Hatid sundo kami. Pag may mga camp, siya nagbabayad. Nag-i-invest. Sabi nga, salamat. At merong isang pinili na yung ministeryo na yun at nag-i-invest siya sa kaluluwa. Kaya nga nung huli kami nag-uusap, sabi ko ako ay isang patotoo, isang resulta ako ng paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Kaya pwede kang maging under shepherd sa mga tao na ilalapit natin sa Panginoon. Kung kaya mo, tumulong sa kanilang kahirapan. Tumulong ka sa abot ng iyong kakayanan. Manalangin ka, magbigay ka ng oras. Dahil ang kailangan ng mga tao na to, yung gagabay sa kanila para makilala nila ang Panginoong Jesus. Amen? Sige, recap tayo. Yan yung mga tupa na wala pa sa kawan, wala pa sa Quran. The other sheep in the territory. Una, sila yung mga harassed by the enemy. Kaya nalilito, naliligaw, naliligalig. Hanapin natin yung mga tao na yan. Pangalawa, sila yung nasa helpless situation. Walang magawa sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Amen? Sila yung mga social outcast. Mga tinakwil ng lipunan. Sila yung lumihis na ng landas. O patuloy na palihis ng palihis. Hindi nila natutunan yung tamang daan. At yung panglima, sila yung without a shepherd. Wala pang pastor. Amen? Kaya tandaan natin, yung 5 na yan, napakarami yan na nasa labas na nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Amen? Paggamit tayo, maging channel tayo, maging daan tayo para makilala nila ang Panginoong Jesus. Hindi man agad makilala, pero kung tayo ay visible,
hands-on, Tagalogin mo na lang, visible hands-on sa buhay nila, mararanasan nila yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Amen? Kasi yun naman talaga, hindi ka pwedeng bibig lang. Dapat maranasan nila yung pagiging sincere, pagiging tapat doon sa pagtulong mo sa kanila. Amen? Kasi ramdam to ng tao. Ramdam nila kung ano yung totoo o hindi. Kaya nga madalas sinasabi ko, kung magtutulong ka at masama ang loob mo na makakapagbitaw ka pa ng hindi magandang salita, huwag ka na lang tumingin. Amen? Kasi dala mo ang pangalan ng Panginoon, nagiging bad witness ka ng kabutihan ng Diyos. Kaya lang, minsan, pag nauna yung bibig, ayan ka na naman, uutang ka na. Hindi ka na nawala ng pangangailangan. Sa Diyos ka lumapit. Ikaw ang ginagamit ng Lord para tumulong. Amen? Merong isang tumawa, mukhang apektado siya sa mga bagay na yun. Amen. At dito na ako magtatapos. Iiwan ko sa inyo yung salita na to mula sa salita ng Diyos mula sa John 10 verses 14 to 15. Ito ang Panginoong Jesus. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for the sheep. Kaya sabi ko kanina, ang totoong pastor ay Panginoong Jesus. At siya ang totoo papasok sa kawan, pero gagamit siya ng mga anak niya, ng mga mananampalataya, para tulungan yung mga tao na mailapit sa Kanya. Amen? Ako ang mabuting pastor kung papaanong kilala ako ng Ama, at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen? Napakasarap isipin. Bawat isa sa inyo, kilala kayo ng Panginoon. Hindi lang pangalan, kundi alam ang sitwasyon nyo, alam ang buhay nyo. Sabi nga ng salita ng Diyos, maski dami ng hibla ng buhok nyo, ay alam niya kung ilan. Ilang milyon na ba ang mananampalataya? Amen? Kaya balikan nyo lang, kung mabigat ang sitwasyon nyo, alam niya ni Lord. Bitawan mo kay Lord. Magpatulong kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, sabi ko naman mag-e-attend tayo. Parang, minsan kasi pag nandito na ang hirap pigilan ng galaw ng banal na spirito. Sige po, ngayon ay dadako tayo para sa ating tithes and offering. Sino po ba?